Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay papaliwanag ko sa inyo kung paano nangyayari ang transport layer. Ang transport layer ay ikaapat na layer ng OSI model o yung Open System Interconnection. Ngayon ililipat ko muna aking screen. Okay, ngayon nakikita nyo sa aking screen yung aking presentation. Ito makikita nyo dito. Meron ditong protocols. Itong mga protocols na to, meron tayong apat na protocols. Ang protocols, ito yung kumbaga yung pinagbabatayan o isa sa mga bagay-bagay na dapat na isalang-alang. Yun yung protocols na tinatawag. So, itong process ng lahat na ito ay tumutukoy ito sa transport layer, kung saan sinabi ko nga kanina na ito ay kapat na layer ng OSI model. Okay, makikita nyo dito meron tayong sa layers na application, transport, ethernet, and link. So isa-isahin natin siya. Unahin natin itong HTTP. Dito sa HTTP, ito yung tinatawag na Hypertext Transfer Protocol, o kumbaga ito yung ginagamit kung makikita natin sa ating mga browser. Ito yung makikita natin sa upper left corner. So ito ginagamit upang makapag-transmit ng data, at ito ay ginagamit lamang para makapag-communicate sa ating browser at sa web server. Kalawa na may SMTP. Ito yung Simple Mail Transfer Protocol. Ang Simple Mail Transfer Protocol, ito yung Ethernet standard na kung saan ito yung ginagamit para makapag-send tayo ng ating mga email o yung tinatawag na electronic mail. Ito ang ginagamit na protocol para tayo makapag-send ng ating mga email. Next one is RTP. Ang RTP tinatawag na Real-Time Transport Protocol. From the board, real time, meaning real, ibig sabihin kasalukuyang nangyayari. Ang pagta-transfer ng data nito ay in real time, kagaya ng isang example nito yung YouTube. Pag tayo nag-i-stream ng media, diba, real time siya na natin napapanood, hindi yung kailan may buffering pa. Next is DNS. Ang DNS is tinatawag na Domain Name System. Ang Domain Name System, ito yung pangkalahatang kumbaga isang pangkalahatan na pagbibigay ng pangalan sa iba't ibang computer na kung saan konektado sa internet. So ipagpalagay natin na halimbawa facebook.com. Siyempre, madali natin siyang matandaan pagka Word. Pero napakahirap tandaan kapag mga numbers na siya. Halimbawa, sa domain name system, ang facebook.com ay correspond sa IP address na 192.168.254.1. So, hindi natin siya, para sa atin, napakahirap nating i-type sa ating web browser yung number na yun kaysa facebook.com. Yun ang ginagawa ng domain name system. Nasa kanya lahat, at siya kumbaga ito ang pinanggagalingan lahat ng pangalan, o doon re-retain. Siya ang tumutulong sa atin para maayos ang pagbibigay ng pangalan sa bawat iba't ibang computers. Next one is sa transport tayo. TCP. Meron tayong TCP and UDP protocol. Unahin natin itong TCP. Ano nga ba ang TCP? Ang TCP ay tumutukoy sa Transmission Control Protocol. Ito yung isa sa pinaka ginagamit natin pagdating sa internet. Kahit sa ating computer na ginagamit, ang TCP ang pinaka-common na ginagamit natin pagdating
sa pagka-transport ng data. Next one is UDP. Ang UDP ay User Datagram Protocol. Ito yung kung halimbawa ang ating transmission control protocol ay hindi present, pwede natin gamitin ang User Datagram Protocol. Ito yung isa sa core member ng Internet Protocol suite. Sa User Datagram Protocol, pag nagsisend tayo ng data, dinidivide niya to sa packet at yung packet na yun ay tinatawag na datagram. So, ginagamitan nito ng datagram para masend yung message sa mismong receiver. Punta tayo sa IP and ICMP. Sa IP, siyempre alam naman natin to, IP, Internet Protocol, tumutukoy ito sa IP addressing. Nabanggit ko kanina dito, yung message ay dinidivide into packet na kung saan ay kung tawagin ay datagram. Dito naman papasok yung IP addressing method. Ang IP addressing method ay ito yung pag-label ng datagram using the IP address. So yun, may idea na tayo kung paano nangyayari ang transport layer. So punta tayo sa ICMP. Ang ICMP ay tinatawag na Internet Control Message Protocol. From the word, medyo na ako. From the word control message, siya yung nagko-control ng ating mga message. So halimbawa na lang ito ang protocol na to ay halimbawa mayroon tayong router. Ang router kasi halimbawa naka-encounter to ng error, ang ginagawa ni ICMP, binabato niya yung error na to, binabato niya yung error na yun. Yung error na yun, ginagamit ng mga networking devices. So, halimbawa ngayon, kagaya sinabi kong router. Ang router kasi, halimbawa maka-encounter siya ng error, gagamitin niya ngayon si Internet Control Message Protocol para makapag-send ng error messages. Sinasabing, oops, may problema tayo. So, madaling makikita ng user na may problema siya. Okay? So, next tayo dito sa under ng link, DSL. DSL is short for Digital Subscriber Line. Ang Digital Subscriber Line, ito yung high-speed bandwidth connection. Magagamit natin ang internet nito simultaneously using phone. Diba, kalimitan gumagamit tayo ng mobile phone. Using mobile phone, di tayo pwedeng makatawag habang gumagamit tayo ng data. Sa DSL, pwedeng pagsabayin yun. While using data, you can use your phone. Okay? So, next is SONET. Ang SONET ay Synchronous Optical Networking. Ito yung transport container that allow to deliver a variety of protocol, including traditional telephony. So, ibig sabihin sa SONET, ito'y tumutukoy yung mga sinaunang uri ng mga communication. Siyempre, alam naman natin dati kung ano yung mga makaluma na patungkol sa old version ng ating telephone. So, next one is 802.11. Ito yung dinevelop ng IEEE. Ito yung Institute of Electronics. So, ngayon, ang 802.11 ay ginagamit para makonect ang
ng mga PC or laptop in most home and offices. So, kumbaga, for short, ginagamit ito para ginagamit siya sa local area network. Next one is Ethernet. Ang Ethernet, ito tumutukoy ito yung sa paraan kung saan ating dudugtong-dugtong ang mga computer o pinagko-connect natin sila in a local area network. So, tumutukoy ito sa paraan. So, mapapansin nyo, itong lahat ng ito ay protocol. Na ang protocol na ito ay nakabase sa Transport Layer Protocol. So, nilagyan lamang siya ng application na kung saan sa bawat application meron tayong protocol. Then sa transport, meron din tayong protocol. Sa Ethernet, meron din tayong protocol. At lalong-lalong meron tayong protocol sa link. Dahil sa transport layer, dito tumutukoy yung iba't ibang uri ng protocol. Kumbaga, magandang example nito ay sa daan. Diba? Bilang isang driver, alam natin yung ating mga dapat na paraan para maiwasan ng trahedya o sakuna habang tayo nagdadrive sa daan. Kaya nga tayo pumapasok sa seminar, lalo na ngayon napakahirap kumuha ng student permit. Meron tayong theoretical driving course. Doon lahat ituturo yung mga dapat at hindi dapat gawin habang ikay nasa daan. Balik tayo dito sa transport layer. Ito naman mga protocol na to, ito yung mga batayan o yung mga dapat, yung mga ginagawa na sa transport layer. Dahil in short, sa transport layer, dito pumapasok yung pag-transfer ng data sa bawat end user. And then, siya rin yung sinisiguro rin niya na matatanggap ng receiver ang mensahe na nanggaling sa sender using different kind of protocol. Ito, mga ito. So, bilang paglalahad, so yung ito nga yung transport layer, siya yung responsible to guarantee the packet are received and it provide the transfer data between end user. And then siya rin yung responsible for sending a packet na kung saan hindi siya nakakatanggap ng, kumbaga natanggap na ng destination yung pinadala sa kanya. So, responsibilidad niya na ipadala ulit yun hanggang makareceive siya ng acknowledgement. So, yun lamang po ang tungkol sa transport layer at maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang aking tutorial ngayon, pwede naman pong makahiling dyan ng subscribe ang aking channel. Maraming salamat.